Tayo po ay magsalmo, awit na magtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at manatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat niya salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawiing biglang, paglusog, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yang masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay titayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon as na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikinanin. Pag sila'y tumawag, langhanda ko na sila'y makinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gigantimpalaan ng mahabang buhay. At natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Banal na Diyos, dakilang Ama, maraming salamat sa lahat ng baray kalugyan na nagkaloob mo sa amin. Maraming salamat. Pagpalain mo ang live ng gawain na ito na gagawin namin ngayon sa araw na ito. Pagpalain mo, Ama, ang lahat ng nakikinig at nanonood sa live na gawain ito. Pagpalain mo din ang mabuting balita na aming pagsasalusaluhan sa araw na ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang maghahayag ng iyong mabuting balita sa katauhan ng aming kapatid na si Sister Arlene Matubes. Bigyan po siya ng karunungan at kaalaman banal na Diyos at bilang Ama po, buhos po sa Kanya ang iyong kapangyarihan. Ito ang aming sabot dalangin na may papulit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At maraming pong salamat, Sister Mar, sa pangunguna po ng ating Holy Rosary. At maraming salamat din po, Brother Jose Lampong, sa ating opening prayers. At ngayon ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating banal na gawain. At mamaya po ay hayag po ni Sis Arlene Matulis ang healing message po natin. So ano pong ginagawa nyo? Gusto nyo na po bang magpuri sa Panginoon? Amen. Kayo mga nasa tahanan, tumayo na po tayo. Tayo po ay magja-joyful worship sa ating
Yahweh El Shaddai. Amen. Labis ang galak ang aming nadarama sa piling mo, Panginoon. Sayaw-sayaw po tayo dyan sa ating mga tahanan. Mga gamit ko, O Diyos. Mga nabi ko, O Diyos, sa'yo aawit. May kapurihan, Ika'y papurihan sa ang kalangitan. mga langit namin, O Diyos, sa langit. Mga nabi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas pa, hangang mo'y luwalhatiin. At ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang mabigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tungkulin. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Pagkaganyan ng lakas, O Diyos. Iyong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaakay. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. napakasaya. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tungkulin. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tungkulin. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa iyong lakas, O Diyos, purihin ka. Sigaw na. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaakay. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tungkulin. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen.
magpakailanman. Amen? At ngayon po ay patuloy po tayong aawit para sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang pasalamatan sa lahat ng kabutihang kanyang ginagawa sa ating buhay. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy namin ipinagkakaloob sa iyo. Salamat o Diyos sa patuloy mong paggabay sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat Panginoon sa buhay na iyong inialay para kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon at hindi ka nagsasawa sa amin na kami po ay gabayan, patawarin sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. O salamat Panginoon, sa iyo namin binabalik ang pasasalamat na ito, Lord God. Kaya sabayan niyo po kami sa awiting ito at damihin natin ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon. Salamat po kayo ay nasa inyong mga pangalan. At tulad po kami mga kamay. At pagdamagin natin ang presensya ng banal ng Espiritu sa amin. Amen. Hallelujah. 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 Kaya kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat at magagawa ng ibabalik sa iyo. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
Hallelujah, glory to God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang nakakaalam ng lahat, O Lord God. Sa aming pasasalamat, O Lord, wala kami kayang maibalik sa iyo kung iyong taus-puso, patuloy pagsamba at pagdakila. Hallelujah, hallelujah. Let us bless the Lord.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The highest honor and glory to the most precious and wonderful name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos Amang mapagpalang sa likha na gumawa ng langit at lupa. Ikaw po ay aming pinupuri, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan, at dinadakila ang iyong dakilang pangalan. Marapat lamang po, Panginoon, ang aming pagsamba at pagdakila sa iyo. Yes, God. Yes. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming mga buhay. Napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na umiibig sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa aming mga kahinaan. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa mga oras na ito na ginaganap po ang iyong banal na gawain, O Lord God. Patuloy mo pong samahan ang lahat, Panginoon. Patuloy mo po kaming pagpalaing lahat, Panginoon, sa kabila ng aming mga kakulangan, Panginoon, at pagkukulang, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Abutin mo po, Panginoon,
at daluyan ng iyong pagpapala ang lahat ng makikinig, Panginoon. Yes. Tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan ang nais mong iparating, Panginoon. Na kami po, maunawaan namin ang iyong mga salita. At ito ay tumimo sa aming mga puso at aming maisabuhay. Hallelujah, hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. At ikaw ang aming maging tagapagsalita, Panginoon. Samahan mo po kami lahat. Hallelujah, hallelujah. Samahan mo po ang iyong lingkod sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Na tanging ikaw, na tanging salita mo lamang, Panginoon, ang magmumula sa aking Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Inaamin ko po na wala po akong karunungan, Panginoon. Ngunit sa iyong gabay, Panginoon, sasamahan mo po ako in Jesus' name. At nawa, Panginoon, ay abutin mo po ang lahat ng mga makikinig, O Lord God. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, at ingatan. In Jesus' name, hallelujah. Ang lahat ng ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. ay dumako na po tayo sa Ebanghelyo po sa araw nito.
na magmumula po sa mga sulat ni San Marcos sa Marcos chapter 1 verse 29 to 39. Mga kapatid, nakita po na po ba natin ang ating ebanghelyo? Akin pong babasahin sa Marcos chapter 1 verse 29 to 39. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinahanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Kumusta po mga kapatid? Thanks God, aming lips. Happy and prosperous talaga. Pwede na po tayong maupo sa presensya po ng ating Panginoon at sa ating pong mga nanonood sa ating online gawain. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nawa po ay talagang blessed na blessed po tayo ngayong araw na ito. Amen po. Ang ating pong pagsasalusaluhan na mabuting balita ngayon ay nakapokus po sa Mark 1 verse 29 to 39. Ang ebanghelyo po ngayon ay nakapaloob ang mga ginawa ni Jesus nang simulan niya ang kanyang public ministry. Dito po makikita yung mga ginawa ni Jesus nang kanyang simulan ang kanyang public ministry. Inilalarawan po dito si Jesus bilang isang taong nagtataglay ng kapangyarihan. Ito po ay makikita sa kanyang pagtuturo. Ito ay makikita sa pagtatagumpay sa mga demonyo. At ito rin po ay makikita sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Ito po ang mga ginawa ni Jesus nang simulan niya ang kanyang public ministry. Dito nga po ay tulad po nung sa ebanghelyo po nung galing po sila ng sinagoga ay sa bahay ni na Simon at Andres tumuloy sina Jesus. Kung kaya't naratnan nila doon yung biyanan ni Simon Pedro na inaapoy ng lagnat, may matinding lagnat siya. At ito ay sinabi agad nila kay Jesus. At si Jesus naman ay agad niyang nilapitan ang biyanan ni Simon Pedro. At ito ay kanyang pinagaling. Hinawakan lang ni Jesus ang kamay ng biyanan ni Simon Pedro at kanyang binangon. At ito'y gumaling kaagad. Diba po, napakahimala ng ating Panginoon. Tapos,
Pinagsilbi na kaagad yung biyanan ni Simon Pedro sa kanila. Pinagsilbihan sila. Hindi lang si Jesus ang pinagsilbihan ng biyanan ni Simon Pedro, kundi silang lahat. Di ba po, dahil na rin po siguro sa paraan niya ng pasasalamat. Paraan niya ng pasasalamat kung kaya't pinagsilbihan niya sila. Dahil si ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa kanya, ay pinagsilbihan niya, naglingkod siya kina Jesus. At tayo po bilang mga tao, di ba po pag may ginagawa sa atin si Jesus na nararamdaman natin kung gaano siya kabuti sa atin, di ba po gusto nating maglingkod? Gusto natin siyang paglingkuran dahil sa kabutihan niya. Doon natin binabalik ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Binabalik natin ang mga kabutihan niya. Kaya gustong-gusto natin siyang paglingkuran. So, kailangan, kung ganun na ang ginagawa natin, dapat ay wag lang si Jesus ang paglingkuran natin, kundi ang lahat din ng nagmamahal sa Kanya. Amen po. Lahat. Dahil yun naman po ang gusto ni Jesus, na maibahagi natin ang ating tulong, ang ating pagmamahal sa lahat. Dahil siya, ang ating Panginoon, ay hindi lang namimili kung sino lang ang kanyang tutulungan, ang kanyang mamahalin. Tayo ay mahal lahat ng ating Panginoon. Amen po. Amen. So, sa lahat po ng may mga karamdaman, may mga pinagdaraanan sa oras na ito, lagi po nating panghawakan ang salita ng Diyos. Lagi po nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos na makikita po natin, mababasa po natin sa Mateo verse 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga bagay na parang iniisip natin na hindi natin kaya. Huwag natin kakaligtaan palagi ang pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, kapag pinanghawakan natin, magkakatotoo po yan. Amen. Wala pong imposible sa Diyos. Amen po. At hindi lang po yung biyanan ni Simon Pedro ang pinagaling ni Jesus. Pinagaling din ni Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang mga karamdaman nila. Ito ay pinagaling ni Jesus. At nagpalayas din si Jesus ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga demonyo. Di ba po napaka makapangyarihan po talaga ng ating Diyos. Sinasabi po rito ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling at kung paano niya inabot ang pangangailangan ng mga tao. Di ba po kailangan kasi ng mga taong may sakit ang magpapagaling sa Kanya. Kailangan ng mga tao ang aabot sa kanilang mga pangangailangan. Naandyan po si Jesus laging umaabot sa ating mga pangangailangan. Tinutugon niya ang ating mga pangangailangan. Alam na niya kung anong ating pangangailangan. Di pa natin hinihiling sa Kanya. Alam na niya kung ano talaga ang dapat nating kailangan talaga. Amen po. Alam ng Lord yan kung ano ang ating mga pangangailangan. Kaya, wag nating kakaligtaang lumapit sa Kanya sa lahat ng oras dahil ang Diyos nasa tabi lang po natin siya palagi.
Huwag natin kakaligtaan na pinabayaan tayo ng Diyos. Pag may karamdaman tayo, magdasal lamang tayo sa Kanya. At pagkakaloob ni Lord ang kagalingan sa ating mga karamdaman. Tulad ng ginawa niya nga sa mga tao na Kanyang pinagaling anuman ang mga karamdaman nila. Dahil wala pong imposible sa Kanya. Magagawa niya ang lahat. Ang lahat ng imposible ay kaya niyang gawin. Amen po ba? Amen. At kung ating mapapansin sa verse 32, ay pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Ating pong pansinin yung paglubog ng araw. Ano po sa palagay niyo paglubog ng araw? Di ba sa ating mga tao, paglubog ng araw, ay ito ang oras ng ating pamamahinga. Di po ba? Paggabi na, ito na yung oras ng ating pamamahinga dahil sa galing tayo sa trabaho, pagod, ganyan. Yun na yung time na tayo ay mamamahinga. Ngunit, pansinin po natin na, isipin po natin na kung kailan palubog na ang araw, kung kailan oras na ng pamamahinga ni Jesus dapat, ay doon nagsidatingan ang maraming mga may sakit. Amen po, nagsidatingan ang maraming mga may sakit upang magpagamot kay Jesus. Ngunit hindi ito alintana kay Jesus yung kapaguran niya dahil sa mga ginawa na nga niya nung araw, di po ba? In-entertain niya ang lahat at pinagaling niya ang may mga karamdaman na lumapit sa kanya. Sa ginawa ni Jesus, ito ay nagpapakita sa atin ng halimbawa ng pagkalinga natin sa kapwa. Kung paano natin kalingain ang ating kapwa. Na dapat ay handa tayong tumulong sa anumang oras kung kinakailangan ang ating pagtulong. Amen po ba? Amen. Dapat tumulong tayo kapag kailangan nila ang ating tulong. Na wala tayong inilalaan lang or nakatakda lang na oras na hanggang ano lang ako tutulong. Pag ganong oras, wala nang mag-i-istorbo sa akin. Wala na, ganyan. Yung mga nakatakdang oras pag alas 10, wala na naman, ganyan. Sana po, sa oras ng pangangailangan ng ating kapwa na kailangan nila ang ating tulong, ay huwag tayong mag-hesitate na tumulong sa kanila. Amen po. Dahil sa ginawa nga ni Jesus, ay ito ay halimbawa sa atin. Hinahalimbawa niya yon sa atin na gawin natin. Na kung may maitutulong din naman tayo, ay kailangan nating tumulong. Dahil kahit pa yan sa maliit na paraan, ito ay napakalaki bagay sa mga nangangailangan ng tulong natin. Amen po. At higit sa lahat ay kailangan ay wala tayong pinipiling tao kung sino lang dapat ang ating tutulungan. Na siya lang, kasi siya lang ang nakilala ko. Siya lang ang nakatulong sa akin nung ako ay may kailangan din. Huwag naman pong ganon. Lahat po, huwag tayong piliing tao kung sino lang ang ating tutulungan. Binigyan din tayo ng halimbawa ni Jesus ng pakikipag-ugnayan at kung paano manumbalik ang ating lakas. Ito po ay yung pumunta si Jesus sa ilang na puok upang magdasal. Amen po. Ginawa yung halimbawa sa ating ni Jesus na kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. At alam naman po natin na marami namang mga paraan, di po ba? Maraming paraan kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan. Yan, through through internet, through messenger. Pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila, di po ba? Subalit, huwag po nating kakaligtaan. Huwag nating kakalimutan na may malaking na itutulong ang pananalangin. Ang pananalangin, yan po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Yan po ang ating pakikipag-ugnayan. Dahil po ang halos naman po karamihan sa atin, di po ba? Lumalapit tayo sa Diyos, dumudulog tayo sa Diyos
sa mga panahong binabalot tayo ng kalungkutan, binabalot tayo ng kahirapan, karamdaman at kaguluhan. Sino po sa atin ang hindi lumapit kay Lord pagka yung nababalot tayo ng mga ganyang bagay? Amen po. Di ba halos naman lahat sa atin ay lumalapit sa Diyos dahil kailangan natin ang kanyang tulong. Dahil hindi naman natin maaano lang ang sarili natin, nasa sa atin lang, di po ba? Amen. Ang panalangin ay isang pagsamo sa ating Panginoon. Maituturing din ito na ito ay maituturing na pagsuko natin sa ating kahinaan at mga pagkukulang. Amen po. Yan po ang panalangin. Ang pagsamo natin sa ating Diyos at sa pagsuko natin sa ating kahinaan at ating mga pagkukulang. Di ba po kagaya nung ginawa ni Jesus pagkatapos niyang maghayag ng mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, nung nagpalaya siya ng demonyo, ay nagtungo siya sa ilang napook upang makipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. At upang manumbalik na rin ang kanyang lakas dahil nga sa mga ginawa niya na mga bagay na yon. At sa pakikipag-usap niya sa Diyos Ama, ay mas naging malinaw sa kanya ang dahilan ng kanyang misyon. Na hindi lamang para sa iilan ang mabuting balita, kundi para sa lahat. Kaya po siya, di ba, nagpasya siya na maglakbay pa sa ibang lugar kahit maraming naghahanap sa kanya sa Capernaum, di po ba? Dahil pagkatapos ni Jesus na manalangin sa ating Diyos Ama, ay binigyan siya ng kung ano ang gagawin, siguro po, amen po, na yun nga na ang mabuting balita ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Amen. Kung kaya naglakbay din sila sa ibang lugar upang maipahayag ang mabuting balita na hindi lamang para sa iilan lang ang mabuting balita. Amen po. Amen. Kaya nabigyan ng linaw kay Jesus ang mission niya kung ano pa ang dapat niyang gawin. Dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa ating Diyos Ama na hindi lamang yung kanyang desisyon ang nasunod, kundi pati na rin ang kalooban ng Diyos Ama kung ano pa ang dapat niyang gawin. Amen po. Kaya po, naglakbay pa sila Jesus sa iba pang mga lugar upang maipamahagi ang salita ng Diyos. Kung si Jesus po ay may nakalaan na oras na mapag-isa upang manalangin sa ating Diyos Ama, tayo pa kaya? Amen po. Pinapaalala po sa atin sa sulat ni San Pablo sa Efeso 6:18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Pinapaalala po sa atin dito na sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, kahit yung hindi tayo nababalot ng kung anuman ng mga kahirapan, kahinaan. Kung tayo ay sa lahat ng pagkakataon na marami tayong biyaya, manalangin tayo upang magpasalamat tayo sa Kanya. Hindi lang sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, na tayo ay may hinihiling. Sa lahat po ng pagkakataon ay kailangan po nating manalangin upang maibalik natin ang ating pasasalamat at papuri sa Kanya at pagsamba. Amen po ba? Amen. Sa ating panalangin, ang ating isip ay nagkakaroon ng kaliwanagan. Kahit marami tayong ginagawa, nakikita pa rin natin kung ano ang mahalaga at kung ano ang kalooban ng Diyos.
Dahil sa ating pananalangin, dito pinaparating ni Jesus. Dito pinaparating ng ating Panginoon kung ano ang kalooban niya. Na kung hindi pa niya kalooban, ay hindi pa natin natatanggap ang iba pang ating hinihiling. Dahil kung ito po ay hindi pa niya kalooban. Dahil alam naman po ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi pa natin ito nababanggit sa ating mga labi upang banggitin sa Kanya na hinihiling natin. Alam na po niya. Siya ang higit na mas nakakaalam kung ano ang makakabuti. Mas maganda po ang plano niya sa ating mga buhay. Amen po. Katulad nating mga tao, kapag kulang ang ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ay asahan po natin ang hindi magandang ibubunga nito sa ating relasyon. Amen po. Kung wala tayong pakikipag-ugnayan sa communication, miscommunication, kung wala tayong pakikipag-ugnayan, ay syempre masisira ang ating relasyon. Tulad na lamang ng iba yung naiparating ganyan-ganyan dahil walang tamang komunikasyon, walang tamang ugnayan kung ano ang dapat gawin. Tulad din po yan ng pakikipag-ugnayan tulad din po yan sa panalangin. Ito ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos upang makita natin kung ano ang kalooban niya sa atin, kung ano ang gusto niyang iparating sa atin sa pamamagitan ng panalangin, ay i-guide tayo ng Holy Spirit. Amen po. Sa mga panahon na feeling natin ay tayo ay pagod na, pagod ang ating puso't isipan, na nahihirapan tayo, mga may dinadalang, mga suliranin, mga problema, yung feeling natin na hindi na natin kaya, may mga iba na pagod na ang kanilang puso, na akala nila ay wala ng pag-asa, wala na silang kakapitan, at akala nila ay wala ng kapag-apag-asa ang kanilang buhay. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa, na palaging mayroon tayong dahilan, na palaging mayroong dahilan upang tayo ay magpatuloy. Amen. Maaaring hindi pa niya tinutugon ang iba pa nating dalangin, subalit ito ay kanyang ipagkakaloob sa tamang oras na ayon sa kanyang kalooban. Amen po. Amen. Huwag lang tayong magsawang manalangin na pag hindi tinugon ni Lord ang ating mga panalangin, ay nasasabi natin, bakit naman po hindi nyo pa pinagkakaloob ang aking tinigin? May tamang oras po ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kung ito po ay kalooban niya, ay tiyak makakamit po natin yan. Dahil ang bawat isa po sa atin ay may nakalaan ng pagpapala. Bawat isa ang pagpapala ng isa ay kanya lamang. Yung mga ganun po, lahat tayo ay may mga nakalaang pagpapala sa Diyos. Lagi lang tayong kumapit sa Diyos. Huwag tayong panghinaan ng loob. Every time nga na nababalot tayo ng mga kahirapan, pagsubok, problema, at mga kung ano pa mang bagay na kaguluhan sa ating isip, huwag po tayong mag-atubiling manalangin sa Kanya at maliliwanagan ang ating isip. I-guide niya tayo. Tayo ay mapapabuti dahil sa Kanya. Amen po. Dahil siya ang makapangyarihang Diyos. Nakasabi mga po dito na inilalarawan po si Jesus na taong nagtataglay ng kapangyarihan nung ginawa niya ang kanyang public ministry. Nung ginawa niya ang kanyang public ministry, ay siya ay nagturo, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, at nagpatawad sa kasalanan ng mga tao. Huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya
sa lahat ng oras. Hindi lamang po sa oras ng ating kahirapan, kundi sa oras na rin po ng ating kasaganahan. Amen po. Sa lahat ng panahon ng ating buhay. Dahil ang mga pangako ng Diyos ay talagang ang sarap manghawakan. Amen po. Napakasarap panghawakan. Amen po. At tayo po ay tumayo na sa presensya ng ating Panginoon. At ating pong damhin ang awitin na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Ihayag natin sa Kanya ang nais natin iparating. Damhin po natin ang presensya niya sa mga sandaling ito. Dahil naririto po siya sa ating kalagitnaan. Nanonood ka man ay kasama
manalangin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Na sa iyong mga salita na iyong naiparating sa bawat isa sa amin. Ito po nawa, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't isipan at ito ay aming gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, O Lord, dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. At sa lahat po ng mga may sakit ay amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, na iyo po silang pagalingin sa anumang mga karamdaman, Panginoon, sa anumang mga karamdaman pang pisikal, pang spiritual, sa emotional, Panginoon, sa panghihina spiritually, O Lord God, ay inyo po silang pagalingin. I-guide mo po sila, O Lord God. Lukuban niyo po sila ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Nawa ay gumaling na po ang kanilang mga karamdaman, O Lord God. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay na nakakapagpagaling, O Lord God, in Jesus' name. At amin pong itinataas ang lahat ng kaguluhan sa buong mundo. Nawa, O Lord God, ay bigyan mo po ng kapayapaan ang buong mundo, O Lord God, in Jesus' name. At ang lahat po ng mga nangangailangan, O Lord God, ang mga nagkukulang financially, O Lord God, ay inyo pong pagkalooban. Ang mga walang makakain sa mga sandaling ito, O Lord God, ang walang matitirhan, O Lord God, ay inyo pong i-provide ang kanilang mga pangangailangan. At amin din pong idinudulog, Panginoon, ang lahat ng mga taong nawawalan ng pag-asa, O Lord God. Nawa ay abutin mo po sila, yakapin mo po sila, O Lord God. Lagi mo pong ipaalala sa kanila ang iyong mga pangako na hinding-hindi mo po kami iiwan, O Lord God. Na lagi ka pong nasa aming mga tabi, O Lord God. Nagagabayan at proprotectionan, O Lord God. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. At amin din pong idinudulog, O Lord God, ang lahat ng mga nakapakinig, O Lord God, ng iyong mabuting balita na nawa ay patuloy mo pong abutin at daluyan ng iyong pagpapala ang bawat isa, O Lord God, na kung ano man po ang kanilang mga kahilingan, ang aming pong mga kahilingan, ay iyo pong ipagkakaloob sa takdang panahon, O Lord God, na naayon lamang sa iyong kalooban. Amen, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat at walang hanggang papuri sa iyo, O Lord God, dahil marapat lamang po na ikaw ay aming papurihan at pasalamatan. At aming idinudulog, O Lord God, ang lahat ng mga gagawin pa namin na sa Holy Mass po mamaya, O Lord God, na pagpalain mo po ang lahat ng mga mag-a-attend po ng Holy Mass, O Lord God, in Jesus' name. At ito po ang aming samot dalangin na may papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat, Sis Arlene, sa pagbibigay ng mabuting at paghahayag ng mabuting balita. Marami rin pong salamat, Sis Marcelina Arcon, Brother Jose, Brother Jemar, ang ating operator. Hanggang sa susunod na Sunday po, sa online live Sunday Family Appointment with Ashadai po natin. Maraming salamat din po sa mga nanood. And God bless us all. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang
dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Pati masas kaya sa piling mo. Hanggang sa muli.